Dumadaing ang mga mamimili sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan kung saan umaabot na ito sa mas mataas na halaga kada kilo depende sa kalidad. Ayon sa ilang rice retailers, tumaas ang kanilang puhunan dahil sa pagmahal ng palay at gastusin sa transportasyon, ngunit nananatiling maliit ang kanilang kita. Nakakaapekto talaga kasi unang-una lalaki puhunan mo. Pero ang tubo naman hindi naman lumalaki kasi hindi mo naman pwedeng itaas yan. Kasi mataas na nga. Kumbaga malaki puhunan, maliit ang naging profit namin. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagtaas ng presyo ng krudo na direktang nakaaapekto sa distribusyon ng mga produkto. Kaya mataas ang bigas kasi mataas ang presyo ng palay. Then at the same time ang ating krudo ay super bonggang taas. Kaya dami din na may mga produkto. Kaya kasama din sa tumataas. Kaya tumaas din yung bigas natin. Sa kabila nito, sinasabing nakakabawi naman ang mga magsasaka dahil sa mas magandang ani at mas mataas na presyo ng palay. Napapansin din ang pagbabago sa buying behavior ng mga mamimili, kung saan mas marami ang bumibili ng tingi kaysa maramihan. Ayon sa ilang mamimili, kung noon ay nakakabili sila ng kalahating kaban, ngayon ay kilo-kilo na lang. Ngayon, 10 kilo na lang. 10 kilo na lang dahil Mahal. sobrang mahal. Yan, di na kami nakakabiling isang bulto eh. Klaklatin na lang o 10, ganyan. Umaasa ang sektor na magkakaroon ng sapat na aksyon ang pamahalaan upang mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Sana naman magkaroon naman na aksyon ng gobyerno natin na bantayan naman nila yung presyo. Nang hindi naman yung mga negosyante ng mga langis sumobra naman ng taas kahit ala pang nakukuha ang bagong presyo, mataas na. Kasama si Ejelmar Bumanlag at Smiles Petron III, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.